atong mga Biblia sa Santiago, Kapitulo 4, Versículo 8. Ang atong Biblia sa Santiago 4:8, James chapter 4, verse 8. Nagaingon diri, paduol kamo sa Dios, ug siya mapaduol kaninyo. Mga magkasala ug kasi ang inyong mga kamot, ug putlia ang inyong mga kasing-kasing, kamo mga maduha-duhaon. Kaya kung niyon si Manaros sa pag-ampo. Amen. Kaya maglingkod ta ang balik. Mag-share ko mensahe karon nga nagauluhan ni siya. How big is our God? Or how big is God? Kung sa kadako ang Diyos na ay mag-ama, suri sila sa iyang anak. Ambot na nung iabot sa una-una sa bata, angutana na siyang papa nga. Para sa kadako ang Diyos. Ano pagkaya sa bata ba? So, naglibog po na kung paano siya tubog siya na. Paon sa kadako ang Diyos. Ito ba ganyan anak? Gadipindi na na. Gadipindi na na. Gadipindi. Pero rin mo nang amahan. Kita rin mo ng aeroplano na. Hindi siya. Na gamay kayo pa. Lugos maklaro ang aeroplano. So taon-taon kilala niya ang iyang bata dito sa Osaka International Airport. So gidoon nila po ng Osaka International Plane na pwedeng dako agad kayo. Tingnan ko dahil mahanap na. Kita niyo mong aeroplano na. Yung siya, bang! Kadako pa! Ang pagkakugat mo yung aeroplano ang bata ba? Tingnan niya yung kamahan. Kabantay ka sa kung tubag ganina, pag pumuntahan na niyo, kung sa kadako ang Diyos, ito bag takag-dipindi. Na naman tuod pa. Ang Diyos, kadipindi na kung doon ka sa iya. Mo na ni, pinaingon ka nga ang aeroplano, pero takot ganyan. Parang takot. Pero kung layo ka sa Diyos, magduda ka na kay Diyos. Hindi na yung makita. Kaningan mo ka nga, aeroplano, bugod mo maklaro pa. Tungkol sa distansya na aeroplano o sa bata, kalayo-layo. Sumatong ito bago sa imunak na ang pagkatanin mo sa kadako ang Diyos, nagadipindi na. How close you are to God, to how far you are to God. So, kini nga istorya sa kamatuuran nga tulod sa ato, mapareha itong bata nga nandoon siya sa aeroplano kung nanangha siya kung sa kadako ang aeroplano. Tungod kay naan siya sa tiilan sa aeroplano. No? Dikit na siya sa aeroplano, doon na kay aeroplano. Kung pa niya na kita kung sa binikadako ang aeroplano. So kung layo kayo siya sa aeroplano, ingon siya, di makita. So, mga tao, magkaduda, na kay Diyos. No? O kaya, hindi na basta gina-question na kung nabay Diyos.
Tumutulog ni sa ato dito sa duha ka butang nga gusto ka na mailhan gud mo how big is our God. Kini nga Christians tumutulog to go more closer to God and to know or seek more about God. Para nga mahanan na kita na mula yung Diyos nga ang ituhan. Okay, or else, pati existence sa Diyos, gudahan mo. Gudahan mo. Hindi ka matuyan niya. Pagkalayo, no? Sa distansya. Okay, so, dili kalalis nga si Jesus gusto niya na maging doon yun dito sa iya. Muna niya mga invitation doon kung panako. So, naigawang kabutang nga atong dagan at pagtagan. Una, nag-iyon na po, hindi nga pangutana leads to go more closer to God and then know more or seek more about God. So atong unahon go more closer to God. So ang atong gibasa in James chapter 4 verse 4, yung si James nga anay kondisyon diya, no? Mudul tas Ginoo, mudul po siya sa ato. So, natural kay ang Ginoo nato is a person. Kita anan mataan ang mga tao nga kung suod, masuod ginato, kung palayo po. The same sa atong Ginoo, no? Kaya yung si James magpaduol sa Ginoo, kaya magpaduol siya sa ato. So ato nang pamatudan nga nung si Jesus, ingon in Matthew chapter 11 verse 28, 29, 30, ingon siya doon kamo kapuyan sa pagpasaan sa mga bukat ninyo para sa noon dahil sa kahulayan ko mo. So, pinigod pa sabot, muduta sa Ginoo more closer sa iya. Nagpasabot na na maging prayerful ta. Kung prayerful ta sa una, nagagdugan ang atong pagkamay ng buong daron. Kasi siguro na nga pamaagi, makita nato kung sa di kadako dito ng Diyos. Maganda ko atong interest. Kunya ang blessing niya. Kung maingon ana na, ingon si Jesus, ispa, pinati sa ako sa inyo ang rest. Doon kang kapuyan sa pagpasaan sa mga bukat ninyong parasanon o papahulayon niyo po kamo. Mga mo na yung kasagaran nato reklamo sa kinabuhi. Kaapoy, ipahuway, sa nali, patay ka sa stress. No? Niya, dili man lang ang stressful ka ng nahagod ka. Trabaho ka sa imong trabahoan. Okay, ang trabaho ara ka stressful. Na yung mga tao, wala yung trabaho. Stress pa rin. Tingala ka sa naka-stress sa ilaw. Asa ipatibugas. Yung trabaho, hindi ko ipildo. Kaya naman mga tao, stress ka na ng tao, kalaban, pagsilingan, kalaban, pagtindahan, kalaban, wala yung pautang. So, ang stress is not just sa trabaho, kundi sa pambinasya. Kung saan mo ka suod ang Diyos, kung saan mo ka doon ang Ginoo, may naipsaan niya na akong ipasinati, tagaan mo na ko, rest, anindot na na. Meaning, luoy ang mga tao, layo kayo sa Diyos. Di lagi ba ilhan kung sa gid kadako ang Diyos. Kung sa iyang kinaiyan, the more nga, di sila mo ampo. No? Para di ako, dahil sa pastor nga nagwali sa YouTube, ingon siya, nga nga very gamarang attende sa prayer meeting because of the result daw. May manang Sunday worship na may kuan na may kinantahay, may mga kuan sa soul para ba may mga taking ang music just kuan ba na uban pag may nga mo ani ang air supply sa mga agoy tagpilang ticket tag 20 mil barato kami. Oh, air supply. Wala
kasi mga agoy, ang ticket 20 mil. Barato ay. Simba, walay bayo nun. Mahal ay. Mali si, huwag isa na mga pag-iit ng mga musician. So, diba, yung anak, barato ra po, kasyuhan, umuon niya ang kantidad. Barato rin. Kapukan. From prayer meeting, because of the result daw, ingon ko sa ka-preacher, mauna nga, pwede talaga yun. Hindi mo yung percentage, may lang mo, 10% out of 100 attendance sa Sunday, may napulo, ito sa Toronto na pulo. So, salamat sa Ginoo niya na. Because of the result, no? Because of the result. Pero kung imong makita kung kusa ng Diyos ng imong ginuunan, kung yung kapag ka na po ng Ginoo, yung bata, pag ka na sa aeroplano ba, ligid naman ta. Nara sila sa ligid, tukong na sila sa ligid. Pero ganina na, yung ka gamayay. Yung ay gamayay. Manapis yung taon, how close you are to our Lord Jesus Christ. Maamis ka na Jesus. Hindi na rin yung pahulayan dahil sa inyo. Hindi na rin. Ako sana usa sa mga kahadlukan ako sa kinabuhi, mamatay. Gusto na mamatay. Pero sa diya ka nag-close ko sa Ginoo, may yun akong nawin. Yeah, hindi mamatay kay opportunity to respect and today is good na diya, Lord. So, hindi ko mahandog mamatay. Matulog ko maghayang, yung uban, ayaw magtulog maghayang, urungan ka. Yung tuloy mo katong, mamatay ko sa ito. Yung mga pinagong tinugan, maghayang mo yun. Ito ako na yung ayaw pagkanaran mo matulog maghayang. Yung mo amoy ang tinugan, matulog patay. Maghayang, mas dali kung mamatay anak bro. Kung matulog sa kilig. Tunay mga apan ba, tungod na kay ang konsepto niya, mahadlok lagi, mamatay. Mahadlok mamatay. So, salamat sa Ginoo, damo man nag-close to sa Dios. Damo ko ready mamatay, kung ready mabuhi. So, tama yung ulitas, udol ka sa ako, tagangan ako, napahulayan, napunod na alam mo, kapahulayan niya sa iyo. Lalo din yung ayong nagingon yung mga perfect peace, and John chapter 14 verse 27. Kanino si Jesus, maghatag ko sa inyo hingpit nga kalinaw nga din ang kalibutan dili makahatag din. Tinuod na sa mga suod ni Jesus. Paglayog ka sa Diyos, lugos maklaro ang Diyos. Tinuod lang na sa mga duon ni Jesus. Sa mga maamis ka sa iyang presence. Mauna ang una naman ang root to God more closely in prayer. Jadi haman ta mo dikit sa iya, di haman ta nakaroon ko siya ng atong private nga pag-ampo. Maybe usahay nga, no? Ano na yung mga usahay mo? Maanyin kayo mo ako sa publiko, mga bituan. Kasi yung kita niya na sa higat kayo. Pag-public ka ng prayer pa, arrange ka ayaw yun. I-apply rin itong adoration, confession, thanksgiving, supplication, sa prayer. Very arrange yun. Daghan ba? Napay pray. Pray, praise, repent, ask, and yield. So pray ko na. Napoy kuminting o kanang ada kayo. As sige mo na ako mag-pray. Adam, hindi kayo paminawan mag-pray. Pag-abot na sa private, kalimutan na Ginoo. Paano ang buhay? So, how close you are? Pagdikit ka sa Ginoo, maamis ka sa presence of Ginoo. Pagkagudalay mo, sa bata, pagkanak sa iyo, plano tayo! Pagkakudakit tayo, ligid na balita. Mao na anak, pag-suod ka doon ka sa plano na ko, ayaw, doon ka sa Diyos, kanak ang Diyos. Pag-ayo ay ka, gusto nyo niyo yung presence. Okay, so man ang first, no? So it is about prayer na maging close kita. Kaya kayo, imbit naman siya, doon. Ikaduha, to know, to seek Him more.
Kini about basahon ng Biblia, no? Seeking the Word of God. So, ingon ang author sa Hebrews, ingon siya 11:6 man na, no? Sa 11:6. Ato basahon na. Hebrewanon 11:6, very common verse sa Bisaya nagaingon diri. Ug kun walay pagtuo, dili gayon mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Yes. Kaya si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglan mutuo nga siya anaa ug nga siya mugtanti sa mga nangitaan niya. Oh. Pag kita nakatuo man ta nga ang Dios, way problema. Pero nabalaan mo yun mo ang Diyos kung sa iyang nature, kung sa iyang kinaiya, kung sa iyang kakayahan. So, mao na yung pagkitaon. Mao na yung isig, mao na yung to know Him more. Buto ta, yes na ang Diyos. Pero na ay mga butang na ulang usahay. Kailangan ko ba ng grupo, no? Maluwi ta. Kaya they are religious enough. Kaya hindi ka matay. Pakasigurado ang matulong. No? Ako, many years na nangalagad siguro. Yung kag, ika na siya pagkataon, nangalagad na siya. Mubalik ang Ginoo karong gabi. Uban ka, brad, there. Kaya nga, Ginoo ko rin yung balon. Huwag balon na. So, magkatawa ta, no? Nga, nahibalot ta, nagibalik ay kita gibalikan ni Jesus. Pero ta nga ang atong natay ito na security. Kaya ang nagsaad ni Ginoo, nituko man ta nga dili pag-akon. So ang uban na wala may balong. So usa ka sayang kung ihatag oportunidad sa Ginoo nga mag-ilhan nato siya kung sa iyang kinaiya, kung sa iyang kakayahan, kunya wala na ito i-grab ng opportunity. Sa'yo niyo. Naan na may opportunity, kaya ihatag naman niya ang scripture. No? Naan naman available man eh. Isa kasa man, siguro yung balay, napulo ko pong Biblia. Ako siguro na 20 ka ng Biblia pala eh. Karon, kulang atong knowledge about God, hip to. Kaya ingon ang Biblia, kung ato siyang pangitaon sa tibuok na itong kasing-kasing nasa Old Testament na, sa Deuteronomy chapter 29, Deuteronomy 4:29, nabalik. Kung mangita kita, uban sa tibuok na itong kasing-kasing, ingon ang walang kasulatan, makaplagan mo siya. So meaning, kung naagi tinuod na pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, na may giingon sa Dios nga mutabang sa ato, no, the Holy Spirit. John 14:26. Asong po na kanina 27 mo itong sabihin. Kanina John 14:26. The Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things. I will remind you everything I have said to you. So meaning, personally, natin itself ang Holy Spirit. Mabila maguban na mamali, no? Kaya ang ilang itugutan nila na ang ilang knowledge about the Bible from someone else. Karon katong someone nga ilang isaligan na mali pag-interpret sa Biblia. Niingon siya na siya daw. Ayan lang. So dito upod. Diya ang kuyaw. Nagkakaroon ng Holy Spirit, nga ikaw personally mo discover sa Biblia, dinain mo tabang yung pagsabot, anak, makunay para na ako, sure ball. Pero kung mag-depende kita o someone else, diya na. Kaya uban na yung mga human founder, ha? Kaya kasunod kang Ellen G. White, kanang gisulti niyang bala. Hindi kasunod kang tanang gisulti niyang bala.
na yung sunod kang tradisyon kiniya ba? So asan ang Holy Spirit gibutang niya sa Ginoo, matag usa sa ato niya maghatag og ikaw na yung interpret sa Biblia sa paagi nga siya nitabang nimo. Na yung mga butang na hindi gialaw sa Dios may balang sa tao. Deuteronomy 29:29. Di sa kinsa nga maadamong tao sa kalibutan. Ang malamang tao sa kalibutan i-consider sa Ginoo buang, no? Ang i-consider sa kalibutan nga buang kay nangalagad sa Ginoo, i-consider sa Dios nga malamon. 1 Corinthians chapter 1 ang basahon nimo na isulti na ni Apostol Pablo. Tumaw na nga walay counterpart anang ikaw mo interpret sa Biblia with the guidance of the Holy Spirit. Diyan mo makita, mailan mo, bisa ng Diyos niya yung gituhan. Dili kay bilingon, gituhan sa among leader. Dili gustong ginawa niya. Ikaw mismo ang mo discover. Kaya mabot ang panahon na masabta nato yung giingon sa amahan diri sa bata. Na ang Diyos kung sa kadako gadiping din. Kung sa kakaduol o kung sa kalayo sa Diyos. Kung ang Diyos naghatag o invisible teacher na may mutabang na pag-interpret sa Biblia, niya kung dili pagin mo na ilhang yun ang imong Diyos. Dili na sayop sa Diyos. Sayop na na sa katao, tungod kaya bilago naman, meaning what niyong pangitaa ang Diyos with all your heart. Dili kami nga ang Diyos nga na impyerno ka kay ako gihatag na gihimo na ako ang ako, no? Holy Spirit gihatag na niya para nga makailang kay Jesus, para nga maabot sa punto nga maghinusol punto kay Jesus. Pero wala nimo pangita ako with all your heart. Kaya mo niya ang sekreto na makaplagan nimo siya kung imo siya pangitaon sa tibok nimo kasing-kasing. Deuteronomy chapter 4 verse 25 ato verse 29 ato ni basahon. So, but pa sa buwa kay basulon, na impyerno ka kay kato man among leaders kuan sa kinang sa among grupo mo di ko ni mao yung interpretation do. Wa kay pagbaso. Deuteronomy 4:29 nagaingon, apan gikan didto mangita kamo sa Ginoo nga inyong Dios o magakaplag kamo kaniya kung mangita kamo kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing o sa tibuok ninyong kalam. So kung isigulaki ra pasagana ng Biblia sa unin mo pag-ila kung saan ang Diyos ni inyong gituunan. Okay, nakatim kang tuo pero alanganin ka tungod kay no. Pag-abot na sa panahon, hindi na mabasok ng Biblia. Balik ko na po how big the sound it depends upon how close you are. Kung layo ka, malamang hindi ka lubos maklaro tayo ang aeroplano because you are 10 to 20 miles away from that. If you do these two things nga kung hinom ang pupitat yung anay sa Diyos, more closer to Him, maamis ka. Naganan siya ka pa of rest, not rest in peace, but rest during you are alive. And then, pangitaon mo ang Ginoo, pinasangkasing yun. Dahil kagpanahon siguro, may ka, Lord, first 1 hour sa adlaw imo. Basa ko ka ang Ginoo ako. Isa ka tubig, araw na ni Bumi palang baik ako. Magka, dako ang mga, pagkakibulungan ni Bumi. Magkang ganan siya ani Lord. Anak ko, tempit niya palina. I'm ready. Anytime. Imong gamiton o imong paulion, I'm ready. Kanindot na kinasulit. Okay, so salamat sa Ginoo. So duha ra ka ito, pagputang na itong gisutan.
ito, how big to solve that. So, it depends sa pan. Kung sa yung distance sa ginawa. So, dadoon ba ka? Okay, so madoon ka. Nakikita na nga prayer na to, private prayer na ginawa. O, kinasing-kasing nga, mag-tuki. So, pinatindog ka. Kung mag-aampo ta, yun ako na yung nakablo. Nakablo diri sa una. Yes. Amen.